Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede. Kaagapay, magandang araw mga kalente. Ako po si Antoinette Eduardo at kayo'y nakikinig sa bagong-bagong programang Dapat Pwede. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang programang inyong aabangan tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Mainit pa sa sikat ng araw ang talakayan at layunin na palakasin ang kaalaman ng mga persons with disabilities at mabigyan kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, issue ng lipunan at impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon. Happy listening po sa inyo at sa ating lahat na nakikinig sa radyo, pati na rin sa online streaming ng febc.ph at napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Facebook Live ng Lente Philippines. Tayo po ay sasamahan sa loob ng isang oras ng ating Lente production team, sina Briza, Jenica at Janelle, ang ating FSL interpreter, si Sir John at Miss Tessa, at ng DZAS production technicians na sina Benjo, JV, Brian at Reggie. At sa RTV naman po na sina Abby, Eileen, Ivan, Wen at Chris. At syempre sa ating BXE at Bukawi Tech people na laging nakaalalay sa ating broadcast. Baka nagtataka at napapaisip na po kayo kung bakit dapat pwede ang title ng radio show nating ito. Dapat pwede dahil palaging wagas at dalisay sa aspetong impormasyon, advokasya, pulisiya at batas. Walang maiiwan. Dapat pwedeng masolusyonan at dapat pwedeng matugunan. At para umpisahan na ang talakayan ngayong umaga, makakasama natin si Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Lente, upang pag-usapan ang bagong programang Dapat Pwede na magtatampok ng 12 episodes hinggil sa usapin ng mga issue, hamon, karanasan ng persons with disabilities at kung paano rin may engganyo o mahihimok ang iba pang ibang sektor na makilahok sa ganitong klaseng diskusyon. Upang pag-usapan ang 5 Ws at 1 H ng programang Dapat Pwede, nandito na si Attorney Ona. Hello Attorney Ona, magandang umaga po sa iyo. Hello, Tonet. Hello, Sir Jan. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa buong Pilipinas. Yan, mukhang maganda yung gising ni Attorney Ona ngayong umaga dahil syempre, ngayon yung first episode ng ating Dapat Pwede. Ngayon kasi Attorney, sa pakiramdam natin, marami sa ating mga tagapagpakinig, tagapanood ang interesadong malaman ano nga ba yung rason bakit nabuo itong Dapat Pwede. Pero siguro po dun muna tayo sa mga mabibilis sagutin ng mga katanungan at yung gustong malaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon ng mga kaagapay at mga kalente. Siguro Attorney, unahin natin, ano po ba yung programang Dapat Pwede at ano po yung layunin nito, Attorney? Alam mo, Tonet, itong Dapat Pwede ay isang weekly radio show na nabanggit mo na nga kanina every Saturday. At ito yung programa na gusto natin makatulong sa mga persons with disability voters natin. Kasi share ko lang, sa huling mga taon na tayo ay nagtatrabaho na mas malapit sa kanila, sa mga persons with disability voters natin, nakita natin kung gaano kakulang yung kaalaman na alam nila patungkol sa eleksyon. Yung kakulangan sa kaalaman ay nagli-lead sa minsan hindi sila nakakaboto, nahihirapan silang bumoto. So naisip natin, kailangan may magawa tayo na paraan para mas makatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. At ito na nga, nabuo na itong Dapat Pwede. So yun. So parang added platform po ito para makapagbigay tayo ng information na kailangan talagang malaman. So kanina po Kasi ito
dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi na-realize rin natin nagagamit na tayo ng mga online platforms. Ito nga, lagi tayo may podcast. Pero meron pa rin tayong segment ng population na hindi naabot, na walang connection sa internet o masyado mabagal yung kanilang internet. Kaya tayo ay nakafocus sa radyo para yung mga hindi inaabot na internet, maabot natin sa pamamagitan ng radio show na ito. Yes, attorney. Marami talaga. Yung lalo na yung mga marami tayong kilalang wala naman silang access sa Facebook, yung iba hindi nararating ng television. Lalo ngayon, 'di ba po, hindi na nga masyadong nakakapag-TV. So ngayon, magandang platform ito. Kasama na din tayo na makakasama niyo na po kami sa radyo ngayon. Pero syempre, napapanood din tayo sa Facebook. So pag-usapan natin yan, attorney, kasi kanina na-mention na din natin siya, pero magandang ulitin kung saan po ba tayo mapapanood at mapapakinggan itong programang ito. Saan po yung mga added platforms po natin, attorney? Oo, itong DISAS kasi, aside sa radyo, ito ay mapapanood rin sa ating Facebook account at sa Facebook account ng DISAS. So, primarily, yung broadcast ng radio show na to ay nakafocus sa Greater Manila area, sa Tacloban, sa Davao at Cotabato. Pero eventually, pagkatapos nitong 3 buwan na ito, ang dream natin, sana mas lumaki pa yung magiging coverage, territorial coverage ng ating radio show. So, yan po ay kailangan nating abangan dahil pwede pa pong mas lumawak yung magiging sakop nitong ating programang ito. At ngayon, attorney, siguro interesado din. For sure, interesado yung mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Sino-sino ba yung pwede nilang abangan dito? Sino ba yung mga posibleng makasama ng lente sa programang ito? Attorney. Nako, napakarami ng makakasama natin sa susunod na mga 11 pang Sabado kasi ito yung unang Sabado ng ating programa. Unang-una na dyan yung mga government agencies na talagang nangangalaga at talagang nakatutok sa na makaboto ng maayos ang ating mga persons with disability na mga botante. Andyan ang COMELEC or ang ating Commission on Elections, andyan ang NCTA or National Commission on Disability Affairs at andyan ang NAPSI, PWD at SC sector. So yan yung 3 government agencies. Pagkatapos naman ng government agencies, syempre yung mga favorite nating mga partners na katulad rin nating mga NGO at CSOs, ating civil society at developmental world. Marami sila, ayoko nang banggitin, baka may magtampo sa akin to net baka may malimutan ako. Pero lahat ng civil society partners natin ay makakasama natin sa susunod na 11 pang Sabado. Ito nga lang, gusto kong kunin na rin yung pagkakataon to net ha. Kasi meron tayong recognition na hindi ganun pa karami at kalaki yung network na namumobilize natin para sa ganitong gawain. So, sa mga nanonood po sa atin ngayon, ngayong umaga, ng mga organizations at individuals na gustong sumama pa sa barkadahan po namin ngayong tuwing Sabado, kayo po ay mag-message lang sa amin sa Facebook account po ng Lente o ng DISAS para po kami ay makakonect sa inyo at makapag-usap tayo para mas lumaki pa po yung network na maaari nating mamobilize para masiguradong dapat pwede. Dapat pwede talaga, attorney. At nakikita natin dito, kumbaga, community effort siya, attorney. Hindi lang siya, kumbaga, inisyatibo. Of course, it's an initiative of Lente, but we are in partnership with other organizations as well to make this success. So, sabi nga ni attorney, guys, kung gusto nyo pong makasama kami dito sa ating radio show na ito, pwede po kayong mag-message sa amin. Sa Lente Philippines, may group po kami, may team kaming laging naka-check dyan para sa inyong mga message para ma-replyan namin kayo agad. So, sali na po kayo dahil ito ay napakalaki talagang platform, attorney? Napakalaking platform para ma-share natin yung kaalaman natin, yung sa tingin natin kailangang malaman ng ating mga kasamahan na kumbaga yung target audience natin dito. So maliban sa radio show, attorney, meron po bang ibang aktibidad or mga projects na gagawin ang Lente para dito sa mga, at ang mga disability persons organizations? Pwede mo po ba sa amin yung ma-share, attorney, if ever? Oo. Kasi nagsisimula tayo sa information. Kasi meron nga tayong recognition sa huling mga taon na nagtatrabaho tayo kasama ng sektor na kulang information. Pagkatapos ng information, tayo ay naman pupunta doon sa empower
na stage ng ating programa or proyekto. At ano ba yung empowering stage? Ito yung magbibigay tayo ng mga trainings sa ating mga partner organizations rin na mga dati na at hopefully magkaroon tayo ng mga bagong partner organizations para turuan sila ano ba yung iba't ibang mga batas pang eleksyon at mga COMELEC resolutions patungkol sa pagboto ng mga may kapansanan. So, yan yung next phase natin, capacity building or empowerment. At kapag tayo ay nakapag-inform na, nakapag-empower, ang susunod niyan ay mag-engage. Kasi ang paniniwala natin, Tonet, di ba, sa Lente, hindi lang naman pagboto ang eleksyon. Ang eleksyon ay marami pang pwedeng magawa ang ating mga kasama, ang ating mga kapwa-botante aside from voting. At naniniwala tayo ang mga persons with disability voters natin, hindi lang dapat bumoto. Gusto nga natin, excited tayo na maging parte sila ng pagmonitor o pagbabantay ng eleksyon sa araw ng halalan. Gusto natin maging makita sila na nagbibigay rin ng kanilang sariling mga capacity building activities sa kanilang sariling mga miyembro or nagbibigay rin sila ng ganitong radio show. Abangan nila na siguro, Tonet, magkakaroon ka ng co-host na parte ng sektor o miyembro ng person with disability sector. Kasi alam natin na dapat naging front and centered sila sa mga ganitong gawain. At yun naman ay isa sa mga prinsipyo ng ating ginagawa, ang ating trabaho sa election, inclusiveness. Maganda dyan, attorney, yung na-mention mo nga kanina, may makakasama tayo, guys, na galing mismo dun sa grupo ng PWDs natin, persons with disability, na sila mismo yung magtatalakay. Ano ba yung mga issues na sa tingin nila kailangang i-address? Kasi di ba, attorney, kung minsan, pag nakausap natin sila, malalaman natin na yung kaalaman pala natin, kulang pa pala yun sa mga dapat i-address na mga concerns, mga problema, dahil, so mas maganda. Excited po tayo dyan sa mga susunod na episode, guys. Abangan natin yan. Attorney, gusto ko lang din makwento dito sa mga nakikinig at nanunood. Kasi for sure, minsan, pag sinabi nilang, pag narinig ang Lente, election monitoring lang tayo active. Pero di ba, attorney, gusto ko magandang i-share natin yung proyekto natin noong registration of voters pa lang, di ba, attorney? When we provided transportations sa ating mga vulnerable sector, syempre included yan yung persons with disability natin. Pwede ba natin yun, attorney, ikwento sa kanila? Nako, Tonet, alam mo naman, pag nag-share ako, baka matapos na yung oras natin para sa programang ito. Pero mapapagilitan ako ng mga kasama natin, alam na alam ko yun. Pero sige, ililimit ko lang yung sharing ko dun sa ginawa natin. Kasama ng mga partners natin ng mga DPOs or Disabled People's Organizations last year. Kasi kung natatandaan natin, last year, ito yung panahon na nagre-register ang mga tao bilang botante. At during this pandemic, ang isa sa mga na-recognize natin na problema, di ba, Tonet, yung lack of transportation. O mahirap pumunta sa mga, actually kahit lahat ng tao naman nahihirapang pumunta sa iba't ibang lugar na gusto nilang puntahan. Kasi nga, na-reduce yung transportation. At yung reduction do sa transportation, mas naapektuhan at mas ramdaman yan ng ating mga persons with disability. Kasi nga, kulang na nga yung sasakyan na para sa kanila, mas binawasan pa, paano pa sila makakapunta? For example, in this case, sa COMELEC. Kaya kinasa natin yung voter registration transportation assistance natin na project kasama ng DILG, ng NCDA, NAPC, CHR, at kasama na rin ng COMELEC para magbigay tayo ng transportasyon sa iba't iba nating mga partner organizations na may mga miyembrong persons with disability at mga katutubo rin. Hindi lang naman PWD ang vulnerable sector. Andiyan ang IP, andiyan ang mga PDS, pero sa voter registration natin na drive, na tinatawag nating literal na drive at ida-drive natin sila sa kanilang bahay pupunta sa opisina ng COMELEC, ay sila ay makakapagparehistro. Ayan. So, napakaganda po kasi noon nung programang yon, yung proyektong yon. Syempre, modesty aside, because I'm part of Lente, but it's just something just to highlight that hindi lang naman po during election day aktibo ang Lente. At yun, dahil na-mention na pag-usapan na natin yung transportation, kung saan yung drive, kung saan we provided transportation para sa ating vulnerable sectors, of course, kasali dyan yung ating mga persons with disabilities. Pwede po bang, kasi pwede yung tanong, possible po ba yun na i-replicate yung registration drive na yun? Sa araw mismo ng eleksyon, magagawa po kaya natin yun? Posible ba? If meron tayo ditong mga
kasama na gustong tumulong sa Lente if ever, ay parang gusto namin tumulong, gawin natin ulit yun sa election day. Possible po kaya yun, attorney? Ang sagot ko dyan, Tonet, ay yung title ng ating show. Dapat pwede. Dapat pwede. Alam mo bakit, Tonet? Dapat pwede. Kasi yung, unfortunately, na malungkot man pong sabihin ko to, meron kasing limitasyon sa batas natin eh. On election day, bawal mag-provide ng transportation sa mga botante kasi maaring magamit ito para sa advantage or benefit ng isang kandidato. Kaya siya pinagbabawal sa Omnibus Election Code. Pero yung argument natin at ito ay kinakausap na natin at tinatry i-convince ang COMELEC, di kaya naman COMELEC, na i-allow nila yung transportation pero sila yung mag-organize, sila yung mag-lead. Kasi sila naman ang pinaka makapangyarihan na government agency. Sila yung in charge sa conduct na eleksyon natin. Siguro parte rin ng trabaho nila na may ensure yung mga vulnerable sectors natin ay makaboto sa araw ng eleksyon. At isa sa mga identified talaga na malaking problema ng mga sektor ay yung kawalan ng transportasyon. At minsan, in previous elections, na-observe natin to at malamang nakita mo to na ikaw ay nag-observe dyan sa Naga sa inyo, nagagamit yung pagbibigay ng transportation para ma-impluwensya ang mga botante. Lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar. Kaya, ang sinasabi natin sa COMELEC, Bekenemen, COMELEC, kayo naman mag-pilot. Mag-pilot ng transportation para sa mga sektor, lalo-lalo na sa mga persons with disability natin, para sila ay makaboto at hindi sila mahirapang makapunta sa mga voting centers. Yes, attorney. So, COMELEC, dapat pwede. Dapat pwede. Mag-provide ng transportation. Kasi totoo yan, attorney. Kung minsan, dahil nga, syempre, inconvenient, yung syempre, yung iba nating kababayan, hindi na lang sila boboto because of the inconvenience at kung wala silang masakyan. So, yun po ay panawagan natin. Sana magawa ng paraan, attorney. Ngayon, attorney, at this point, kasi na-mention na natin yung mga advocacies natin, kumbaga pahapyaw na natin siyang pagkwentuhan ngayon, ano pa ba yung mga at paano, kailan, at paano nagsimula ang advokasya ng Lente para sa mga vulnerable sectors natin, attorney? Naku, ayoko ikwento yan, Tonet, kasi baka mag-compute yung mga nanonood natin at nakikinig kung gaano na ako katanda or ilang taon na ako. Pero nagsimula yung advokasya ng Lente para sa vulnerable sectors 12 years ago or 2010 o yung unang eleksyon na nag-automate rin tayo sa Pilipinas. Nagsimula yon sa pagbibigay natin ng mga voters education patungkol sa sistema na gagamitin natin. Kasi kung natatandaan mo to, Net, ano ka pa siguro nito? High school ka pa nito o grade school? 2010. Hindi naman siguro elementary, no? Elementary ka pa noon? High school siguro, high school. High school. So, noong 2010, it was the first election. Ito yung unang eleksyon na gumamit tayo ng automated na sistema. At marami tayong mga kababayan na hindi pamilyar sa automated na sistema. So, maraming grupo na nagbigay ng voters education patungkol sa pag-explain kung ano yung automated election system. Pero, na-realize natin at talagang tinarget natin, okay na, merong nagbibigay ng voters education sa general sector of the voting population. Pero may mga sektor tayo o meron tayong parte ng voting population na hindi masyado nata-target or napupuntahan ng mga kasama natin. At yan nga yung mga vulnerable sectors, mga persons with disability, indigenous people, mga katutubo, PDS. Kaya 12 years ago, sinimulan natin natutukan sila sa pagbibigay ng mga impormasyon patungkol dun sa bagong sistema na ginamit natin sa eleksyon. So yun, dun nagsimula, attorney. At ngayon, plan pa natin siyang ipagpatuloy pa lalo ngayong paparating na election 2022. At yun ang goal po nitong ating programa ngayon. Mas pa tayong, actually, attorney, ito ang dapat pwede ay hindi lang para doon sa ating mga kababayan, itong mga persons with disability, pati din sa atin, para tayo alam natin ano ba yung mga kailangan nating i-address, ano ba yung pwede nating magawa para sa kanila. Right, attorney? Tonet, wait, there's more. Kasi di ba nagsimula lang ako ng 2010. Syempre 12 years yung lumipas. Ang dami nating nagawa pagkatapos ng 2010. Noong 2013, it was our first exercise na nag-monitor tayo ng eleksyon. Nakasama natin yung mga miyembro ng mga vulnerable sectors.
Sa Mindoro, nag-monitor yung mga mangyan, indigenous people. Sa iba't ibang SM malls, nag-monitor yung mga PWDs or mga persons with disability voters sa mall voting. Kasi noong 2013, sa mga hindi po nakakaalam or sa mga bata pa, katulad nito Net, noong 2013 po, nagkaroon tayo ng mall voting. At yan po ay ginawa para sa mga persons with disability at older persons. Kaya nga po, noong 2013, minonitor natin yan. Kasi nakita natin, malaki yung potential na kung iyan ay magiging successful, na iyan ay ma-replicate sa mga darating pang eleksyon. So, yun yung ginawa natin ng 2013. 2016 was the first election din. Pagkatapos ng 2013, di presidential election na naman, Tonet. Bear with me ha, medyo matagal-tagal pa to, 2 election pa to. 2016, yung 2016 election naman, dito natin na-mobilize ang mas maraming mga DPOs o yung mga disabled people's organizations para mas pagtuunan ng pansin ang pagboto ng mga persons with disability at mga vulnerable sectors. Kasi napansin natin, lagi ang priority ay magbigay lang ng voters education. Ang dami pa rin nalilimutan na component na ibang aspeto ng election. At doon nga natin minobilize yung ating mga partners sa civil society na hindi lang pagboto ang eleksyon. Parte rin yan ang pagmomonitor na ginawa nga natin ng 2013 at natuloy ng 2016, yung pag-a-advocate sa pagbabago ng mga polisiya na may kinalaman sa pagboto ng mga vulnerable sectors. At dito nga tayo pumunta doon sa 2019, after the 2019 midterm elections. Ang dami na nating natutunan, ang dami na nating insights, na-realize natin na ilang election na ba yung Tonet? 2010, 2013, 4 na eleksyon na, di ba? Parang paulit-ulit siya. Paulit-ulit yung problema na namomonitor natin, paulit-ulit yung mga challenges, parang after each evaluation, nagkakaroon akong feeling na, deja vu ba to? Parang nangyari na to. Kasi yung narinig ko nung 2010, narinig ko pa rin nung 2019. So, anong nangyayari? At na-realize natin, at sa pamamagitan din ito na pakikipag-usap natin sa iba't iba nating mga partners na hindi sustainable kasi yung infrastructure na meron sa COMELEC. Kasi alam mo ba, Tonet, alam mo naman to, pero sa kapakanan ng ating mga nanonood at tagapakinig, meron kasi mga commissioners in charge sa iba't ibang vulnerable sector sa COMELEC. So, merong commissioner para sa person with disability, may commissioner para sa mga katutubo. Pero dapat alamin din natin na yung mga commissioners na yan may fixed term. So, after 7 years, sila ay magre-retire na. Ang problema, pag nag-retire sila, Tonet, pag umaalis yung isang tao, anong nangyayari, Tonet? Pag umaalis? Meron na iiwan na trabaho. Attorney? Tama ba yung aking at minsan hindi na napagpapatuloy? Yan yung nangyayari. Sakto, tamang-tama yung sagot mo, Tonet. Hindi, naiiwan na trabaho at hindi natutuloy. So, walang sustainability pagdating sa vulnerable sector work ng ating Commission on Elections. So, after the 2019 midterm elections, talagang pinagpaguran natin, lalo-lalo na yung mga kasama natin mga iba't ibang organizations, DPOs, IP organizations, PDL orgs, na kumbinsihin si COMELEC na magkaroon na talaga ng opisina na tututok sa mga concerns sa mga vulnerable sectors. At fortunately, pumayag si COMELEC at tinayo nila noong December 2019, yung taon bago magpandemya tayo or magsimula yung COVID, yung tinatawag nating COMELEC Vulnerable Sector Office o yung COMELEC VSO. So ngayon, meron na tayong opisina sa COMELEC na yun ang pupuntahan nating lahat kapag meron tayong problema or concern patungkol sa mga vulnerable sector sa kanilang pagboto. So yun yung mga naging evolution ng trabaho natin simula ng 2010 hanggang ngayon na meron na tayong radio shows. Isa lang to sa mga gagawin pa natin sa sector, pero isa tong malaking component ng ating trabaho ngayong 2022 national and local election. Yan. Thank you, Attorney, sa pagkwento niyan sa dito, lalo na sa ating mga tagapagpakinig at nanunood. So yan po yung rason kung bakit nabuo po itong ating dapat pwede. Nagsimula po tayo, kumbaga marami na tayong narating, Attorney, pagdating dito sa advocacy natin, at gusto natin na mas pa nating ma-address kasi because of the changing times, pwedeng mas marami pa yung nag-i-exist na pangangailangan, lalong-lalo na ng ating persons
with disability. At gusto natin ma-address iyon at sana sa paraan na itong radio show natin ay magawa natin yun. So magtulong-tulong po tayo. Sabi nga ni attorney, every Saturday, 11 to 12, magsasama-sama tayo at mas lalo pa tayong, mas madadami pa yung kaalaman natin at mas marami pa, hopefully, mas marami pa tayong matulungan. So, sama-sama po tayo every Saturday. So, sa ngayon, marami na kaming natutunan, attorney. For sure, marami nang natutunan yung mga nakikinig at nanunood sa atin. Pero, guys, hindi pa po yan. Mamaya, magko-commercial break tayo, pero babalik tayo. Bukod kasi sa usapang eleksyon, usapan din itong accessibility ng impormasyon sa ating mga vulnerable sectors at hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsusulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya kapit lang guys at magbabalik kami upang pag-usapan naman ang mga bakit at paano. So kasama pa din natin mamaya si Attorney Ona Caritos. Diyan lang po kayo, magbabalik po kami. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Kaagapay! Imbitado ka sa isang makabuluhan at espesyal na programa. Radyo Kapit Bisig On Air and Online Fellowship ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Biyernes, March 18. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Makakasama sina Maestro Arnel Depano at Maestro Junji Marcelo. Tampok sina Pastor Dave De Guzman, Pastor Romel at Susan Guevara, Larry Ilagan at ang inyong mga DZAS kaagapay. Dito lamang sa himpilang kaagapay mo. 702 DZAS FEBC Radio TV. Pati na rin sa Facebook at YouTube channel nito. Kita-kits! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Magandang umaga po uli sa inyo. Nagbabalik po tayo sa ating programang Dapat Pwede. Muli, ako po ang inyong host, Antoinette Eduardo. Ang programang ito ay pagtutulungan ng Lente at ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At nakikita nyo naman sa inyong mga screen at sa mga tagapagpakinig po natin, kasama pa din po natin si Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Lente. Hi again, Attorney! Hello again, Antoinette, Miss Tess. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Hi, Miss Tess. So, kasama po natin ngayon si Miss Tess. Kanina po, si Sir John yung kasama natin. So, kanina, attorney, marami na tayong napag-usapan actually. Just to give an information sa ating mga tagapagpakinig at tagapanood kung bakit sinimulan itong Lente. Pero sa ngayon, attorney, di ba, lagi natin yung naririnig. Go back to your why. Ano ba yung inspirasyon? Ano ba yung dahilan? Bakit sinimulan itong programang ito? Marahil yun yung tanong sa ating mga tagapagpakinig at tagapanood ngayon. Ano nga ba talaga, attorney, yung inspirasyon? At ano yung dahilan? Bakit natin binuo itong programang Dapat Pwede, attorney? Malungkot to i-share ko, pero nung nagre-reflect ako nung nagpa-practice tayo, Tonet, naisip ko,
nung lahat naman ng bagay nagsisimula sa heartbreak o sa nasaktan ka. So, naalala ko bakit nagkaroon ako personally ng drive na talaga ipagpatuloy yung trabaho natin, particular sa sektor. Kasi naalala ko ng 2013 midterm elections, nung nagkaroon nga ng mall voting, mataas yung expectation ng mga sektor, ng mga kasamahan natin sa PWD sector, na kahit pa paano mabawasan yung problema nila. Pero nung 2013 elections, yung problema na naranasan nila nung 2010, nadagdagan pa. Ito yung eleksyon na napicturean yung isang PWD voter na talagang gumagapang sa sa hagdan para lang makapunta doon sa second or sa third floor kung saan siya boboto. And nagkaroon na evaluation kasama nung mga kasama pa rin natin hanggang ngayon nung pagkatapos sa eleksyon na yon. At ramdam na ramdam ko yung sama ng loob ng sektor. Kasi parang, bakit ganun? Napag-usapan na natin to. Ganun yung salubin na napag-usapan na natin to. Tapos, yun yung eleksyon na meron ring COMELEC commissioner na parte ng sektor na person with disability. So, ang taas na expectation ng sektor na kahit papaano mabawasan yung problema nila. But, yung nangyari ng 2013, mas nadagdagan nila at mas naramdaman nilang hindi sila napansin sa eleksyon na yon. So, nung evaluation nga, nung narinig ko lahat nung kanilang mga sama ng loob, talagang ramdam na ramdaman ko yung sakit. At naramdaman ko rin na nag-fail tayo sa Lente. Na parang, bakit ganun? Wala tayong nagawa kahit papaano na tulong sa kanila na hindi maramdaman at hindi nila ma-experience yung ganung problema. And simula nun, dala-dala ko yun yung sakit at yung parang frustration at yung sama rin ng loob at yung lungkot na naramdaman ko noong 2013 na meron tayong hindi nagawa. Kaya hanggang ngayon, alam mo naman, Tonet, kahit patong-patong na yung trabaho natin, we always find a way and time na kahit papaano mag-focus at pagtuunan ng pansin ang mga concerns at mga problema ng mga vulnerable sectors. So yun lang, yun yung why ng programang ito. Para siyang love Lagi nagsisimula sa heartbreak, pero kapag nagsimula sa heartbreak, ewan ko, Tonet, kung napagdaanan mo na to, we all become better persons. That's right. Kapag nasaktan tayo. Meron nga akong favorite na na quote. Ano yan, attorney? Sige. Ang puso, literal na kapag na heartbreak ka, or heartbroken ka, literal na nasisira yan. As in, nabibreak talaga siya. Pero kahit nabibreak siya, mas lumalakas kasi muscle naman ng heart So, yun yung ibig sabihin rin na pag na-heartbreak tayo, nagiging heartbroken. We become better persons because of the experience and because of the pain. So, hopefully, itong ginagawa natin, Tonet, ng mga ilang taon na, ay nagiging parang it's an inspiration na sana mas nagiging magaling tayo at mas mabuti sa patungkol sa gusto nating mangyari or sa mission natin. Maganda yun, attorney. Nakaka-inspire talaga yun. Totoo nga naman, di ba? Yung heartbreak na yun, yung medyo kurot sa puso na yun, it ignited, tingnan mo, attorney, nagsastammer ako dahil talagang feel na it ignited the fire within us. And it's true. So sa ngayon, parang yung nangyari noon, attorney, ayaw na nating ulit yun. Parang yun yung nakikita ko. And so we are now doing the best we could. Parang yung learning curve, kumbaga. Para sa Lente, ito sa learning curve. And our goal now is for it not to happen again. And we are doing our part. Through this program, hopefully, attorney, magawa natin yun. Mas pa nating palakasin yung advokasya natin, attorney. Dapat pwede. At yan, lagi nga natin nababanggit. Nababanggit natin ito diba, ngayong umaga. Hindi lang ito natin problema, hindi lang ito problema ng ating mga partners. Ito ay problema nating lahat. Na lahat tayo, basta qualified bumoto, makaboto. At hindi mahirapang bumoto. Lalo-lalo na yung ating mga vulnerable sectors. So babalikan natin yan, attorney, yung anong meaning nitong ating pwede, dapat pwede. Palaging wagas at dalisay. Dalisay magmahal dapat. 'Di ba? Sa lahat ng sektor, lalong-lalo na doon sa sektor na talagang kailangan tayo. So ayan. So sa ngayon, attorney, dahil na mention mo itong may biglang nag-appear, no?
Yes. Napansin mo. Pansin mo din natin. Baka ex mo yun, Tunit. Baka ex mo yun, Tunit. Ikaw Hindi, ba? attorney. Kita, Tunit. Ikaw ba? Na-experience Hindi ko na lang na attorney pinansin kasi mapapagalitan tayo nun mamaya. But, pero attorney, ngayon, kanina na-mention natin yung inspirasyon kung bakit ito binuo. Siguro yung question ko doon, attorney, kasi di ba isa sa mga objectives yung gustong i-address ng programang ito ay access sa information. Sa tingin mo, attorney, ano yung mga problemang ito? Ano yung mga dapat pagtuunan ng pansin, lalo ngayong 2022? Kasi kanina, attorney, na-mention mo na parang na-heartbreak ka dun sa parang feeling mo dapat may ginawa tayo, pero hindi natin siya ginawa. So, sa ngayon, attorney, siguro kung titingnan natin yung mga problema na dapat nating i-address ngayon, ano kaya yung mga dapat pagtuunan ng pansin para right after election, masabi natin that we did our best, we are able to do our part this elections 2022, attorney? Siguro, may hugot na naman yung sagot ko dyan sa tanong mo. Naalala ko itong reset na election, Tonet, itong 2019 midterm elections. Ang isa sa mga naging problema sa araw na election, particular sa ating mga persons with disability voters, ay yung kawalan ng kaalaman patungkol dun sa EAPP o yung Emergency Accessible Polling Place. Kasi meron tayong tinatawag na APP or Accessible Polling Place sa batas natin. Ito yung classroom o eskwelahan na exclusive na makakaboto ang mga persons with disability at other persons natin. Pero yung limitation kasi ng APP na yan, dapat magbigay ka ng pahintulot, anong consent para maging parte niyan. Simula nung napasa yung batas, 2013 pa, wala pang 1 milyon na PWD at other persons yung nagbibigay ng consent na maging parte niyan. So, may ganong limitation. Ang dami pa rin nating PWD at other person na voters. So, ang ginawa ni COMELEC to address that situation, nagkaroon sila ng EAPP or Emergency Accessible Polling Place. Yung EAPP na yan, nasa ground floor yan, at doon naboboto yung mga PWD natin, yung mga other persons natin, para kung saan sila dapat talaga originally boboto. Yung experience natin noong 2019, kaya ito hugot na naman to, Tonet. Nung nag-monitor tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang isang common complaint against the EAPP was the lack of knowledge or information about it. Madaming mga sektor, madaming mga botante na parte ng sektor na hindi nila alam na ano yung EAPP na yan at para saan ba. Kaya ito talaga, ito yung pinahuhugutan natin na dapat merong access to information ng ating mga sektor, ang ating mga PWD voters, at nagsisimula yan sa radio program na ito, and hopefully, sa pamamagitan ng mga partnerships na meron na tayo at mabubuo pa in the days to come, makakatulong natin yung mga partners na yan para mag-spread rin or mag-disseminate the information na kailangan malaman ng ating mga PWD voters. That's wonderful, attorney. Kasi sa ngayon, meron naman na tayo, di ba po, yung mga nakikita nating concerns na kailangan i-address, actually, meron na din naman ginawa. Di ba po, na-mention nga kanina ni attorney ang COMELEC sa atin pong COMELEC resolutions. Actually, sa ating voters, attorney, lagi din natin yung na-mention. So, maganda na sa paraan na ito, na ginagawa natin ngayon, at hopefully marami pa sa ating tumulong, sabi nga ni attorney, we are able to disseminate every information that is quite necessary, that is quite vital para malaman ng ating mga nakikinig at nanunood na mga persons with disability. So yun po ang talagang pwedeng magawa nitong programa natin ito. Ngayon, attorney, for sure kasi po, meron din tayong ibang sektor na pwedeng iniisip nila, bakit meron naman, yung sektor namin, gusto din namin gumawa niyan. Or may mga proyekto din kami na gustong gawin. Sa tingin mo, attorney, paano ba natin mahihikayat? Siguro sa paraan na ito, yung mga iba pang disability persons organizations at iba pang mga sektor na makilahok upang itaas ang antas ng kamalayan o kaalaman patungkol sa usaping disability inclusion, attorney. Siguro yung ako, medyo matanda na rin ako. Parang ako Lola Basyang dito, Tonet. Parang lagi ako nagre-recall ng mga nangyari sa nakaraan.
Pero yung na-realize ko and one of my insights sa napakarami na ring taon na ako'y nagtatrabaho sa eleksyon dito sa Pilipinas, lagi may kakulangan sa impormasyon at yung impormasyon na meron nakakaunti ang mga tao. Minsan mali pa eh. Minsan laging galing sa kwento ng kapitbahay, kwento ng kaibigan, at yun yung pinangahawakan na totoo. So kapag nagagawa tayo ng mga public education activities, katulad nitong radio program na ito, ang lagi natin naririnig ay mga maling impormasyon eh. Mga parang narinig lang sa kapitbahay, narinig sa kaibigan, na kailangan i-correct. So doon dapat nagsisimula. May recognition na may information gap or merong mga pagkukulang rin sa impormasyon na meron na ang ating mga kasama sa sektor. Merong kakulangan sa impormasyon, may mali sa impormasyon, at yun yung kailangan nating i-address para sabi ko nga kanina, at lagi sinasabi yan ng napakasikat na radio dati, TV personality dati na si Ernie Baron na knowledge is power. At yan ay pinangahawakan din natin sa Lente. Lagi 'di ba sinasabi natin sa Lente, Tonet, hindi tayo yung magaling. Hindi porke tayo ay mga abogado, mga law students, underbar, tayo lahat ang may alam. Naniniwala tayo na kapag sabi na natin or naituro na natin yung mga alam natin patungkol sa mga batas, pang-eleksyon, sa mga COMELEC resolutions, yung mga taong tinuturuan natin ay meron na rin kakayahan na magbahagi ng ganyang information. Hindi pwede exclusive to the legal profession ang pagbabahagi or educate ng mga tao sa mga batas pang eleksyon natin. So, ibig sabihin pala, attorney, it's important, hindi lang po itong programa natin ay pangkalahatan. Okay? Ano man ang sektor ka kabilang, ikaw man ay bata, matanda, or ano man yung age, kumbaga, saan ka mang age, kahit ka pa bata, matanda, or kung anong sektor ka man kabilang, importante na makinig tayo dito. Dahil yung information na makukuha natin dito, pwede natin yung i-share, right, attorney? Kasi yung mga information that we have, it's quite important po na i-share natin to. Kung halimbawa meron tayong mga sa pamilya natin, lolo, lola, kakilala na persons with disability, ito po ay pwede natin sa kanilang i-share, yung mga malalaman natin dito. So, ito po ay talagang community effort, right, attorney? It's a community effort as always for our goal to be achieved, right, attorney? Oo, kasi sharing is caring. Sharing is caring. Gusto ko yun. Attorney, feeling ko, attorney, siguro pwedeng, kasi ngayon, rampant ngayon, dahil napapanood din tayo sa Facebook, sa social media, nasabi mo nga kanina, dapat factual, truthful yung information na dapat ibibigay natin. So siguro, rampant ngayon, lagi natin nadidinig, misinformation, disinformation, fake news. Sa tingin mo po, attorney, sa ating traditional media, meron bang misinformation or disinformation lang, attorney, o sa social media lang yun nangyayari? Ano yan? Nangyayari dahil sa sabi mo nga, ikaw si Lola Basyang dito, attorney. Grabe naman yun. Pwedeng ako na lang magsabi nun, Tonet. Pero, yung misinformation at disinformation na problema natin, hindi lang siya sa social media. Nag-exist din siya sa traditional media. Kasi tandaan natin, yung mga journalists natin, yung mga radio broadcasters, katulad mo, Tonet, nagbabasa rin kayo ng social media. Kumukuha kayo ng sasabihin nyo sa pang-araw-araw yung radio program sa mga iba't ibang online platforms. At kapag yung online platforms na tinitingnan or binabasa or pinagkukuhanan nyo ng information na gagawin yung materyales sa inyong radio program or television program in any case, magiging source rin yan ng disinformation. So napakahalaga na pagtuunan rin natin ng pansin ang disinformation sa eleksyon. Kasi lagi nga natin sinasabi, Tonet, since 2016, since the advent of social media election, sinatawag ang 2016 na election as our first social media election, aside sa vote buying, ang isa sa mga pinamalaking problema natin sa eleksyon sa Pilipinas ay ang misinformation at disinformation. So, hindi lang pala siya, attorney, sa social media, hindi lang siya rampant dyan. So, tayo po, dapat mapanuri talaga tayo at talagang inuusisa natin lahat ng papaniwalaan natin. We should be very, we should scrutinize an attorney. So, pagdating po dito sa
misinformation, disinformation, attorney. Ang lente po ba? Because, di ba nagsimula yung lente 2007 pa, that was long time ago already. So there's been a lot of elections na. In fact, kapag po nagagawa kami nung election, online election forum, iniisa-isa natin yun at napakadami ng election monitoring na ginawa natin. Meron po ba kayong na-experience na misinformation, disinformation during those monitoring? Para lang po mag-guide yung ating mga tagapakinig yan, mga kaagapay, mga kalente. Yung una kong na-experience na first-hand na disinformation na monitor ko, nung sa Marawi, special elections para sa barangay, nagkaroon ng text message sa mga tao na naka-settle sa mga camps kasi di ba nagkaroon ng siege noon. Nagkaroon ng text message sa kanila that the night before the elections o yung gabi bago yung barangay election ay magsasarado ang city. So hindi na sila makakapasok. So ang kailangan nilang gawin nung araw na yon, gabi na, kailangan nilang pumunta sa Marawi para daw makaboto. So yung mga tao doon sa mga settlement camps o yung mga nakabase sa settlement camps, syempre nagkukumahog sila na makapunta at makapasok sa loob ng Marawi. Kasi gusto nila makaboto. So that's the first case of disinformation na nakita ko at first hand kong na-experience sa election. Second, ma-share ko lang sa Palawan, kasi ang Palawan mahilig sa sa plebiscite. The first Palawan first Palawan recall election na napuntahan ko, nagkaroon ng disinformation na bawal na daw magpapasok ng mga watchers ang mga kandidato. So nagkaroon ako ng interview, tapos yung journalist yung radio broadcaster na kausap ko, talagang sure siya at confident na sinasabi sa akin, attorney, nakalagay po sa COMELEC resolution na bawal na po ang watcher, bakit naman po ganun? Pandaraya yon. Sabi ko talaga sa kanya, sir, meron po akong hawak ng COMELEC resolution na nilabas naman ni COMELEC at may provision naman doon na klaro na pwede ang watcher at yan ay karapatan ng mga kandidato at ng mga iba't ibang mga organizations kahit hindi makakandidato na mag-field ng watcher. Kasi isa yung paraan para ma-ensure natin na malinis ang eleksyon na mangyayari. So yun yung mga dalawang example na talagang first-hand na experience ko yung disinformation. So ibig sabihin, attorney, even during election day, election monitoring, pag tayo po ay boboto, dapat, importante to. Actually, yun ang kahalagahan nito, na meron tayong voters education para hindi tayo alam natin yung totoo na dapat nating gawin during election day. So, mga kaagapay, mga kalente, tumutok po kayo dito sa ating dapat pwede dahil talagang marami tayo dito matututunan na talagang dapat nating gawin during election day. Lalong-lalo na po yung ating mga persons with disability. Ngayon naman, attorney, for sure, first episode pa lang natin to, attorney, marami pa tayong episodes na pagsasamahan. Ano po ba? Feeling ko yun yung tanong na ngayon ng mga nakikinig, nanonood. Ano po ang mga pwedeng abangan sa mga susunod na episodes ng Dapat Pwede? 11 episodes pa at yung next episode natin, Tonet, ay ang pag-uusapan, ano ba yung mga rules patungkol sa kampanya? Ano ba yung dapat mangyari sa campaign para maging accessible siya? Kasi kanina, nagkaroon ako ng usap-usap bago itong ating radio program. Nagkaroon ako ng meeting sa mga partners natin sa program na dito. At sabi nila, doon sa next episode natin, dapat pag-usapan, ano ba yung mga dapat nangyayari during the campaign period to make it more accessible. Kasi napansin natin, may mga radio programs pa rin na may mga television programs na walang TERP o yung katulad nila Miss Tess. So, napaka-inaccessible niyan para sa mga deaf voters natin. Kasi dahil hindi nga sila nakakarinig, paano nila maiintindihan yung sinasabi ng mga kandidato? So, kailangan may mga terms. So, yan yung isa yun sa mga nakita natin. At yan yung pag-uusapan natin sa second na episode. Gusto ko lang mag-segue. Meron kasi akong pinopropose na episode sa Secretariat na hindi pa parte ng episode lineup. Pero sana, baka naman, pakinggan ako ng Secretariat natin, gusto ko magkaroon tayo ng silent episode, Tonet. Tanungin mo ako, Tonet, ano yung silent episode? Ano yan, attorney? Tatanungin kita, attorney. Yan. Yung episode na yung mag-host ay mula sa deaf sector at yung mag-guest ay mula rin sa deaf sector. So, yung episode natin for that Saturday, walang sound.
meron lang tayong closed caption na babasahin. Para gusto ko, first hand, magkaroon tayo na experience kung ano yung nararamdaman nila. Ano yung experience na walang sound, na puro lang sign. So, yun yung hopefully, maging parte na episode natin para a deep dive into the situation, the challenges faced by deaf voters during the elections. Kasi iba rin ang challenge ng iba't ibang disability. Merong mga physical disability, merong mental disability, at yan ay pag-uusapan natin in other episodes. Ano ba yung iba't ibang disability at ano ba yung iba't ibang challenges particular to the disability. May isa pa tayo episode, Tonet, nagja-jump na ako. May isa tayo episode na kasama natin yung mga government agencies natin. Andyan ang COMELEC, andyan ang NAPSI, andyan ang NCDA. So sa mga tagapakinig natin, sa mga kalente po natin at kaagapay dyan, ito na yung pagkakataon na maaari nyong i-message sa amin ano ba yung mga reklamo nyo sa COMELEC, NCDA at sa NAPSI. Pero, ano ko lang po ang advice ko, wag tayo masyadong magreklamo. Yung tamang reklamo lang, kasi syempre ayaw nating mainis sa mga yan para naman mas magkaroon sila ng energy na magtrabaho para sa sektor. Yeah. Yung pangalawang na natin na nakuha doon sa pag-uusap. Napakahalaga ng pag-uusap to net kasi hindi natin alam lahat at talagang may recognition tayo na kailangan natin yung mga partners natin sa DPOs para mas maging accessible at maging inclusive yung ating mga ginagawa. At yung sa episode natin patungkol doon sa campaign rules, ang isa sa mga suggestion na ginawa nila, na sinabi nila ay dapat magkaroon ng sensitivity training yung mga kandidato. Kasi ang dami natin napapanood to net, di ba, na may mga kandidato na gumagamit ng mga terms na sobrang degrading, nakakasakit na sa mga membro na parte ng ating mga person with disability sector. So, parte ng episode 2 natin, na abangan niyo po next Saturday, yung pagdi-discuss yung ano dapat hindi ginagawa at ginagawa ng mga kandidato natin para sila ay mas maging inclusive at hindi naman makakasakit sa mga membro ng sektor natin. Actually, ako excited din ako dyan. Excited din ako dyan, attorney. Dahil yung pagtatalakayin natin sa second episode na yan, pati tayo, kumbaga magiging aware tayo how to be sensitive sa ating mga kumbaga dun sa mga members ng community, yung mga sektor na kailangan tayong maging sensitive. Kasi minsan, attorney, pag hindi tayo aware dito, hindi natin alam yung mga ginagawa pala natin, sinasabi natin, ay nakakasakit na tayo. Tama, attorney. So, yan po. Gusto ko lang syempre, mag-share na naman ako. Mga ilang beses na ako napagalitan sa mga meetings, sa mga activities na kasama natin ng mga partner natin sa DPO, sa mga disabled people's organizations. Kasi, gumagamit ako ng terminolohiya na hindi naman tama gamitin kasi nakakasakit. So ako nga tayo na nga talaga tayo nakababad sa trabaho na para sa sektor ay nagkakamali pa rin. Paano pa kaya yung mga talagang hindi pamilyar at hindi talaga nakakatrabaho ang mga DPOs? That's right. So yun po. Abangan po natin yan sa second episode ng ating Dapat Pwede. So sa ngayon, attorney, napakadami na natin, siksik-liglig talaga yung dapat abangan ng ating mga tagapakinig, tagapanood. Kaya kayo po, kanina na-mention na ni attorney yung mga pwede nyong abangan sa ating Dapat Pwede. Pero kayo din po, hihingan din namin kayo ng inyong mga suggestions. Kung kayo po ay may suggestion na gusto nyong pag-usapan sa ating programa, dahil sa atin po itong programa, guys, Dapat Pwede. We are asking for your suggestions. If there's anything that you want to be tackled here, dito po sa ating programa, welcome na welcome po yan. So pwede nyo po yung i-comment sa comment section sa ating Facebook Live. I-comment nyo po yan at talagang babasahin namin yan and we will do our best na matalakay natin yung mga gusto nyo pong matalakay. So yan. So sa ngayon, attorney, talagang maraming salamat, Attorney Ona Caritos, ang Executive Director po ng Lente, na bigyang linaw na ang mga katanungan ng ating mga kaagapay at mga kalente sa 5 Ws at 1 H sa episode na ito. Hindi lang talaga, attorney, siksik-liglig at umaapaw ang diskusyon natin ngayong umaga, kundi mas naramdaman natin, lalo na yung mga hugot ni attorney. Naramdaman natin ang kahalagahan ng bawat isa. Ano pa man ang anyo o antas,
Sabi nga nila, walang iwanan at dapat pwede. So thank you very much, Attorney, for your time. Of course, makakasama pa natin si Attorney sa mga susunod pa nating episodes. Thank you very much, Attorney. Enjoy the rest of the day. So ayan, mula po sa buong pangkat ng dapat pwede, umalalay sa atin sa loob ng isang oras ang Lente Production sa pangunguna ni Briza, ang production head kasama sina Jenica at Junel, at ang DZAS Prod Tech, ang RTV team, ang Bukawi Tech people at engineering team, at syempre, sina Miss Tess at Sir John kanina. Tandaan, tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, kasama ang mga disability persons organizations, mapapanood ang programang Dapat Pwede, Palaging Wagas at Dalisay. Ito po si Antoinette Eduardo, Enabling Master Plan, hashtag Enabling Master Plan at hashtag sa atin ang eleksyon. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado. Salamat po. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion, kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radyo TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede!